Unang araw ng Hulyo, ako si Lorlyn Garcia Velarde, hatid sa inyo ang pinakamaiinit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, PBBM tuloy ang biyahe patungong Canada. Responsableng paggamit ng karapatan, panawagan sa ginanap na INC rally sa EDSA. Barilan sa paaralan sa Tacloban, sinimulang siyasatin ng Senado. Philippine Air Force ipinagdiwang ang ika-79 na anibersaryo. Benefit package ng PhilHealth para sa leptospirosis palalawakin pa simula July 15. Rosas ng Sampiro Festival 2026 ipinagdiwang ng Makati. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Sa ating pangunahing balita, President Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang pagdiriwang ng 79th founding anniversary ng Philippine Air Force na ginanap sa Villamor Air Base araw ng Miyerkules. May temang Focus PAF at 79 Forging a Credible, Agile and Multi-Domain Air Force through Mission Readiness, Capability, Development and Values-Based Service. Layo nitong ipamalas ang kanilang pangako na maging isang makabago, maaasahan at naaangkop na puwersa na kayang magsagawa ng operasyon sa himpapawid, kalupaan, karagatan at maging sa cyber at information domains. Sa naturang selebrasyon, ibinida ng Commanding General ng Philippine Air Force na si Lieutenant General Arthur Cordura ang mga tagumpay ng hukbong himpapawid ng Pilipinas. Forging a credible, agile, and multi-domain Air Force through mission readiness, capability development, and values-based service. This team captures not only our accomplishment over the past year, but also the direction we continue to pursue. It reflects our commitment to being an effective force provider to the unified commands and the joint force, advancing the objectives of the comprehensive archipelagic defense concept, and strengthening cooperation with allies and partners across all domains. Through joint air patrol operations, air intelligence, surveillance and reconnaissance missions, close air support, battlefield air interdiction, HADR, and other operational activities, the Philippine Air Force demonstrated what it can do with what it has, delivering operational effects that strengthened national defense, supported joint force objectives, and protected the interests of the Filipino people. Beyond current operations, we continued to build the foundation of air power, the planned acquisition of long-range patrol aircraft, the projected delivery of additional Black Hawk, Bell 412 EPX helicopters, advanced surveillance radar systems, and acquisition of flight simulators are steadily enhancing our ability to monitor, respond, and operate across greater distances and more demanding operational environments. Complementing this effort is the eventual completion of strategic basing in Pag-asa Island and Santa Ana, Cagayan. Samantala, bilang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa paglipas ng panahon at halos 8 dekada nitong paglilingkod sa bayan, mas lalong lumago ang kakayanan nito bilang kaagapay sa pagpapaunlad ng bayan. Siniguro rin ng Pangulo na ang administrasyon ay ipagkakaloob ang kanilang mga kakailanganin upang maisagawa ng maayos ang kanilang misyon na may dangal at husay. Dagdag pa niya, dapat ay kanilang ipagpatuloy ang paglilingkod na ipinamamalas ang paninindigan sa pinakamataas na antas ng profesionalismo, disiplina at integridad. Since becoming a separate major service of the Armed Forces of the Philippines in 1947,
the Philippine Air Force has grown from a modest post-war force into a mission-oriented, capability-driven, and values-based institution. Indeed, its development reflects the dedication of generations of airmen and airwomen who have remained adaptable while staying true to their mission. Whether providing humanitarian assistance after devastating typhoons or safeguarding our territorial integrity, the Air Force has shown time and again that it is an indispensable partner in nation building. This past year alone, the Air Force logged nearly 50,000 flying hours across internal and external defense missions, military pilot training, unit training, and maintenance. You transported millions of pounds of cargo, tens of thousands of passengers in response and in support of disaster response, troop deployments, and inter-island operations. Through bilateral and multilateral defense engagements, the Air Force has deepened its cooperation with allies, enhanced interoperability, and promoted regional stability. At the same time, you have reinforced our territorial defense through sustained patrols and air surveillance operations, strengthening our maritime domain awareness and sovereignty protection. During times of calamity, you have shown up to rescue stranded individuals and to support affected communities when they needed the government most. Samantala, tuloy ang biyahe ni Pangulong Marcos patungong Canada, bagaman may rally pa rin ang Iglesia ni Cristo. Ayon sa Malacanang, matagal nang nakaschedule at kailangan din na magtrabaho ang Pangulo. At iginagalang rin ng Pangulo ang liderato ng Iglesia ni Cristo at hindi naniniwala ang Malacanang na sila ang magiging dahilan ng destabilisasyon. Ang pagbisita ng Pangulo ay bilang tugon sa imbitasyon ni Canadian Prime Minister Mark Carney. Layo ng pagbisita na mas mapalakas ang ugnayan ng dalawang bansa. Unang-una po, ang pagbisita po ng Pangulo sa Canada ay para mas paigtingin pa ang magandang relasyon sa bansang Canada. At nanatiling masigla at matatag ang samahan ng Pilipinas at ng Canada. May ilang mga formal frameworks of cooperation at iba't ibang kasunduan ang inaasahang ilalabas sa pagbisita ng Pangulo, lalo na sa mga area ng energy, natural resources, trade and investment, labor and migration, tourism, culture and the arts. Nakatakda rin ang dumalo ang Pangulo sa iba't ibang business meetings at private sector engagement, partikular sa pakikipagpulong ng Pangulo sa economic players ng Canada sa larangan ng mining, IT, and business process management, telecommunications, nuclear energy, and financial services. So, ito po ang mga maaaring maganap sa pagpunta ng Pangulo at pagbisita sa bansang Canada. Sa ibang balita, mabigat ang mga naging pahayag ni Senator Amy Marcos sa kanyang naging talumpati sa EDSA Martes ng gabi nang siya ay makiisa sa rally ng Iglesia ni Cristo. Ayon kay Senator Marcos, ang gobyerno ay manhid at walang pakialam sa hirap ng mga magsasaka at mangingisda na mga gutom at walang makain. Anya, ang gobyerno ay tulog. Manhid at walang pakialam sa hirap ng ating mga magsasaka at mangingisda, mga sektor na nagpapakain sa atin na halos walang makain, gutom ang mga pamilya. Wala silang pakialam. Gobyernong tulog, lasing sa kapangyarihan.
Kaugnay nito, sinabi ni Yusek Castro na mali ang impormasyon na ipinapakalat ni Senator Marcos sa kanyang naging pahayag sa rally ng INC. Ayon kay Castro, ang mga sinasabi ng senadora ay mga kwentong walang basihan. Nakakaawa ang mga obstructionist na tulad ng isang senadora. Nagre-rely, gumagamit ng fake news para makapanira lamang at para kalat ang mga ganitong klaseng maling impormasyon. Pero mas nakakaawa ang mga taong pumalakpak habang nakikinig kay Senator Amy Marcos. Dahil malamang hindi nila alam na ang mga sinasabi ni Senator Amy Marcos ay mga kwentong walang basihan. Nakakaawa dahil malamang ay hindi nila alam na sila ay ginagawa lamang mangmang. Sinabi natin na nadinig natin ang kanyang mga sinabi. Ang unang-una yung bilanggit ay wala daw pakialam ang gobyernong ito. At may binanggit pa siya tungkol sa paggamit ng illegal na droga ang gobyernong ito. Pero ang tanong natin, ngayon ay sigasig ni Senator Amy Marcos na manira sa gobyerno dahil pinag-iigting niya ang galit sa mga farmers at mga mangingisda na mga kababayan natin at sinasabing walang tulong na pinapaabot ang gobyerno. Hindi natin alam kung Senator Amy ay nagbubulag-bulagan o talagang pinipikit lamang niya ang mata niya sa katotohanan para magamit siya sa paninira sa gobyernong ito. Marami na po ang naipaabot na tulong ang ating gobyerno, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka at sa mga mangingisda. Ilan lamang ito sa ibibigay ko sa inyo na mga ebidensya. Dumako naman po tayo sa ating ulat panahon. Tuluyan ang naging isang ganap na bagyo. Bandang 2:00 ng madaling araw ng Miyerkules ang binabantayang low pressure area na pinangalanang Bagyong Henry. Huli itong namataan 200 kilometro west-southwest ng Abukay, Bataan habang patungo ito sa West Philippine Sea at tinatayang lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa Huwebes ng umaga. Bunsod ng bagyo, inaasahang makakaranas ng malakas na bugso ng hangin sa western portion ng Zambales, western portion ng Bataan at Lubang Islands. Makakaranas din ng malakas na pag-ulan ang Occidental at Oriental Mindoro na may mataas na tsansa ng pagbaha at pagguho ng lupa, gayon din sa Palawan na dulot naman ng southwest monsoon o habagat. Nakakaapekto rin ang habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Asahan din ang malakas na pagbugso ng hangin sa ilang bahagi ng Luzon dulot ng parehong habagat at bagyo. Susunod sa News Force. Barilan sa Tacloban, sinimulang siyasatin ng Senado. Halos 1.8 million PUV drivers nakatanggap ng cash aid mula sa DSWD. Rosas ng Sampiro Festival 2026 ipinagdiwang ng Makati. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.